Ito mga kabsat, pakinggan natin mga kabsat. Itong si Bongo sumagot na mga kabsat, especially, di ba? Nalilink sila dito sa nilabas na bunuan na listahan. Diyos ko po, Rudy. Sige, Bongo, pasok! Kami pa yung nadamay dito. Naku, nadamay! Nadamay daw. Na sa totoo lamang po, kami yung less privileged dito. Opo, less privileged di yung 19th Congress. Kaya nga namumuno ng 19th Congress. Ngayon siguro, kasi talagang palagas kayong lahat. Kabadong-kabado na kayo. Lalo ka na, marami ka rin kaso. Malapit na ICC mo. At alam naman po ng mga kasamahan natin yan for the past 3 years. Na ako mismo, yung mga proyekto nga po na nabilong po dun sa FLR, yung for later release, at hindi nare-release yung pondo at hindi na uumpisahan. Wow. Ibig sabihin yan, ako po yung kami, yung mga less privileged dito sa Senado as early as 2023. Yung mga proyekto ko po ay yung mga amendments natin hindi pa nare-release dahil identified po ako sa nakaraang administrasyon. At ganoon naman talaga ang buhay. Weather lang. Tapos na ang pamamayagpag ninyo. Unang-una po, sa anumang listahan na yan, pakiklaro lang po na napakaraming listahan talaga ng proyekto na dapat aksyonan ng DPWH sa ngayon. Pero hindi ito nangangahulugan na konektado po ito sa flood control o korupsyon. So bago lagyan ng kulay ang pagbanggit ng pangalan ko ni Senator Robin, sa kanyang sino ba nagbabanggit ng kulay? Meron ba? May sinabi bang kulay? Mga kaalyado ng mga Duterte, may mga ganun bang? Nagkataon kayo yung nasa listahan. Diba? Diyos ko po. Testimonya, bigyan sana ng tamang konteksto dahil mula noon hanggang ngayon, wala naman tayong ibang pakay kundi magtrabaho at magserbisyo lang. Yun magtrabaho at magserbisyo. Agoy. Po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga nangangailangan. At yung mga lugar na nangangailangan, yun talagang gusto nating unang matulungan. Ang aking pagrepresenta at pagbigay boses sa taong bayan ay mandato ko po. Hindi yan pangingialam o pag-iimpluwensya sa maling paraan sa trabaho ng iba, lalo na po sa ekotibo. Ulitin ko lang po, kami yung mga less privileged dito for the past 3 years. In fact, yung mga 2025, 2024 to 2026, hanggang ngayon po hindi na re-release yung mga proyekto. Kahit na yung iba po ay pinaghirapan natin nung hinimay natin, Mr. President, during amendments. Open naman po yan dito, yung mga amendments natin nung nakaraang budget deliberation ay dumaan po yan sa inyo, pinag-aralan natin, pinagsusian ng mabuti at hanggang ngayon po yung iba ay hindi pa po na re-release at hindi pa napapakinabangan ng ating mga kababayan. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang para ipaglaban kung ano ang tama at nararapat para sa taong bayan. Patuloy akong maninindigan laban sa anumang klase ng korupsyon at tulad ninyo, hangad ko rin na magkaroon ng hustisya dito sa flood control scandal. Panagutin ang dapat managot na walang halong kulay o politika. Dapat lumabas. At managot ang dapat managot. Diyos ko po, yung iba nagtatago na. No? Diyos ko po, nabisto lang ni Senator Ping Lacson. Diyos ko po, Rudy, anyari yung dalawa nawala. Yung nagkasakit daw, yung isa may sakit daw. Nagpapagamot sa, ay, nako po, Diyos ko po, Rudy, ibang klase talaga, manaig ang katotohanan. Maraming salamat po, Mr. President. Mahirap po mag-react sa isang issue na hindi natin alam anong pinagbabasihan at ano ang motibo. Marahil mas mabuting ibalik ang tanong sa nagbanggit nito. Ay, Bunuan, bakit mo naman kasi binanggit si Bongo tsaka si Robin? Kahit kay Bongo na lang. Ang trabaho niya ang lagi niya ginagawa magserbisyo, magtrabaho at magserbisyo. Pero bakit mo dinadam? Ikaw talaga Bunuan, sinisira mo ang kredibilidad ni Senator Bongo. Diyos ko po, bakit naman ganyan? Manuel Bunuan, ano ba yan? Sasabihin na naman niya, may kulay, nauubos sila, lagas na nga sila, wala na maiiwan talaga. Paano ba yan?
O kung sakalit nakaso na naman ng panibagong plunder yan. Ako, may kaso ng plunder na nga to eh. Ha? Paano yan? Lahat sila, puro plunder ang kaso. Diyos ko, Rudy. Nako pa. Oh. Diyos ko po. Yung isa, nasa preliminary investigation. Kaso nawawala. Nagpa-extend ng gamot. Ng leave di umano. Diyos ko po. Kasi sa sinabi ni Mr. Bonoan, parte ito ng kanyang testimony sa Sandigan Bayan kung saan may hinaharap siyang kaso. Siya ang akusado, it would be best that he focuses his defense on proving his innocence rather than dragging our work. Kaya nga, mag-focus ka kasi bunuan dyan sa kaso mo. Hindi ko sino-sinong dinadamay mo. Kaya nagagalit si Senator Bongo na napaka masipag, no, na magtrabaho, no? Masipag na sa serbisyo, no? Trabaho at magserbisyo. Diyos ko po, Rudy. As legislators into their mess. Dinamay pa nga kami ni Senator Robin. Yun lang. Una sa lahat, kung may ipinasang listahan ng isang undersecretary niya sa kanya ng mga proyektong galing daw sa opisina ng isang senador, anong listahan ba ang tinutukoy niya? Dahil sigurado po ako na wala naman tayong ipinasang listahan kay Yusek Bernardo. Gayunpaman, kaysa lagyan agad ng malisya, natural naman na magkaroon ng koordinasyon at komunikasyon ang legislatura at ehekutibo, lalo na sa pagdating ng pagbantay ng tamang implementasyon ng mga proyekto. Halimbawa, simula nang naging senador ako, madalas ko pong kinakalampag ang mga departamento kapag may hinaing, request o report na nakakarating sa aking opisina, lalo na sa malalayong lugar na hindi pa tapos yung proyekto, kailangan ng mga completion, mas bibigyan sana natin ng prioridad ito to make it operational at magamit po ng ating mga kababayan. Kasama na dyan ang mga nagpa-follow up ng mga proyektong pang local development na hindi na-actionan at na-implementa ng maayos. Parte naman dyan parte ng mandato ng senador bilang representanteng pang-nasyonal, yan naman po ang ating trabaho, na tugunan kaagad ito at maparating sa tamang ahensya. At hanggang ngayon, marami pa rin pumipila sa aming opisina hanggang ngayon na humingi ng tulong, hindi pa nila nagagamit ito, kailangan tapusin, kailangan mapondohan. Sir, unahin nyo naman yung lugar namin, 4th class municipalities kami, tulungan nyo kami. Hanggang ngayon po, lalong-lalo na po ako, ang hirap po ng buhay ko dahil naging parte po ako ng previous administration. Kailangan ko ng soft landing na mapaintindi sa kanila na hindi ko na po matutulungan gaya ng ginagawa natin noong mga nakaraang taon, noong 6 years po na sa previous administration ni Pangulong Duterte. Parte rin po ng trabaho natin na bantayan ang implementasyon ng mga batas na ating pinasa rito. Oversight function natin yon. Kasama na dyan ang national budget bawat taon na naglalaman rin po ng mga proyektong nasa ilalim ng DPWH. May mga tinatawag na continuing projects na kailangang mapondohan. Mayroon rin mga proyektong nasa GAA kung nung nakaraang taon na hanggang ngayon, yun nga po ang isa sa mga problema, no? Kami pa yung nadamay dito na sa totoo lamang po, kami yung less privileged dito. At alam naman po ng mga kasamahan natin yan for the past 3 years. Kasalanan mo to, bunuan. Ha? Tinadamay mo yung nagtatrabaho at saka ang magserbisyo, yung magtrabaho at magserbisyo. Ay, Diyos ko po. Di ba? Nasaan na yung 297 na super health center mo? Puro to continued ba? Nako, marami na bang natapos? Ilang piraso lang. Yun lang, Allen Valencia. Di ba? Diyos ko po. Isama na rin dito si Roy Petille. Kulong na, wala nang magawa. Tamang Senado, naging abogado pa si Roy. Kaya ka, no? Sinabi mo pa, Madam Erlindan, Diyos ko Lord. Kamusta po ang lahat? Sabi naman ni Kapsat, Bongti is in the house. Shout out, Kapsat, Bongti. Ito, nagagalit si Bongo. Bakit daw nangyayari yung ganyan? Wala naman daw siyang wala daw siyang ganyang klaseng mga project. Ay, ang ginawa lang naman niya magtrabaho at magserbisyo. Di ba? Kinagalit niya si Bongo
Nako po, paubos na nga sila eh. Di ba? Hindi na nga niya, baka mamaya magulat siya, nandiyan na yung ICC sa harap niya. Diyos ka po. Siya. Countdown tayo. Next topic tayo, Mapsat. Here we go. Yung mga